Hey guys, good morning. Medyo inihingal pa ako. Galing ako sa bubong kasi. Nagwalis. So, di ba panay ulan? Tapos di ba may tumutulo rito? So, naglinis muna akong bubong. Init. Okay. Regarding sa ulan, yung isang gamit ko nasira. Electric pan ko na may circuit board na electric pan. Yung parang air cooler siya. So, meron siyang circuit breaker para dun sa mga cool, yung mga ganon. May buttons. Kumbaga, parang computer siya kasi may module. Okay. Nasira yun kahapon. Ngayon, bakit nasira? Dahil sa lakas ng ulan, nagpa-fluctuate yung kuryente. Mamatay, babalik, mamatay, babalik, mamatay, babalik. Hanggang sa hindi na nabuhay yung electric fan. So, probably, natamaan nyo ng spike ng yung fluctuation ng kuryente. Kung naalala nyo yung dating video ko regarding dun sa yung ginagamit natin yung wattmeter, i-browse nyo yun, yung para maiwasan yung spike ng kuryente. Di ba may mga energy saving device? Yan. Yun yung purpose nun, yung mga ganun, sa mga fluctuation. Nagkataon, wala. Nakarekta lang yung electric pan na yun. So, yun, nasira. Ngayon, may mga devices na tayo na pwedeng gamitin, no? Dami na, out of the market na yan. Iba na ginagamit sa computer, lalo na. Yung mga AVR. Di ba, AVR? Ano ba pinagkaiba nung AVR? Kung gagamit ka ng AVR, gagamit ka ng UPS. Di ba yung UPS naman, uninterruptible power supply. Yung AVR naman is automatic voltage regulator. At yung isa pang device na surge protector. Normally, yung mga lumalabas ngayon na mga extension sa hardware, no? Yung mga kilalang hardware, mga nasa mall. May mga surge protection na yan. May fuse, tapos may surge protection. So ngayon, ano pinagkaiba nila sa AVR tsaka sa UPS? Okay? Unahin natin yung ano. Wait lang, parang may kumakatok. Wait lang ah. Okay. Hindi pa pala nakapagbukas ng shop. Okay. Anong pinagkaiba nila? Balik tayo din sa topic natin. Kung ano ba dapat gagamitin mo. Okay. Simulan natin sa AVR. Yung AVR is, by its word, no? Automatic voltage regulator. Nire-regulate niya yung voltahe. Kumbaga, pag nagpa-fluctuate ang kuryente, halimbawa, di ba sa atin 230 volts, ganyan. 220 to 230 volts. 240, yan ang range eh. 220 to 240 volts. Normal na appliances natin is 220 volts. Just in case ito, umuulan, kumikidlat, di ba? Alam nyo naman yan na-experience nyo naman yun. Biglang nagba-brown out, biglang babalik. Yun, di ba? Kasi pagbalik nun, may spike yun, biglang gaganon yung kuryente. Okay? So, kung ang TV mo halimbawa, ang TV mo is siyempre 220 volts yan to 240 volts, uubra yan. Namatay yung kuryente, biglang bumalik. Ang pagbalik to malakas yun. Malakas ang balik nun. Umabot minsan ng
500, 600 volts, 800 volts, depende, 1000 volts, depende yun. May spike ka na, boom, ganun tataas ka agad. Siyempre, yung TV mo, hindi naman siya design para sa 600 volts or 500 volts. Hanggang 240 volts lang siya. Okay? Maximum siguro 300 volts. Maximum yan. Kaya protektahan ng MOSFET yun, ng IC. Okay? Kahit yung mga compressor natin sa ref, freezer, aircon, yung ultimo nga yung electric fan ko, yung air cooler na ginagamit ko sa shop kasi nag-fluctuate kapon yun, sira. So, yun yung tinatawag na spike. Hindi lightning yun guys, hindi kidlat. Yun yung spike. Pero, sa ibang term, tawag nila lightning, ewan ko. Anyway, so pag kuryente mo nawala, nag-brown out, dahil sa kidlat or dahil sa ulan, dahil sa whatever, biglang bumalik in split second lang, may spike. Okay? Ang ginagawa ni AVR, ni Automatic Voltage Regulator, is i-regulate niya kaagad yun. Na from, let's say, 600, i-regulate niya ng 220. So, hindi masisira ang appliances mo. Okay? Yun ang ginagawa ni Automatic Voltage Regulator. Mamaya papakita ko sa inyo yung dalawang klase ng... Actually, 3 klase ang AVR Kaso, yung mga sinauna, wala ako nun Yung mga bago ngayon, meron ako. Ngayon, punta naman tayo kay UPS. Ano ba naman si UPS? Ano si UPS? Uninterruptible Power Supply. Si UPS, pag nag-brown out, hindi siya mamatay. Diba? Hindi siya mamamatay kasi meron siyang storage. For few minutes, hindi siya mamamatay. Diba? Yun si UPS. May fuse din siya. Good din siya para sa ganung gamit. Diba? Pero kasi nga, ang pagkakaiba ng UPS at ni AVR is pag-fluctuating yung kuryente mo. Diba? Pag-fluctuating, i-regulate niya. Si UPS naman, pag nag-fluctuate ang kuryente mo, magpa-fluctuate din siya kasi ganun lang din naman siya. Kumbaga, hihina yung charge ng baterya, papasok yung kuryente. Okay, ganun din siya. Ngayon, yung surge protection naman, normally nakikita sa mga extension, para siyang circuit breaker na nasa extension. Sinasalo niya yung spike. Okay, sinasalo niya yung spike. Ngayon, pag hindi kaya, puputukin niya yun, mawala na siya ng protection. Kumbaga, sa extension may nakaparallel sa kanya na metal oxide varistor na kayang sumalo hanggang 700 volts, 800 volts, ganyan. So, pag nag-spike yung kuryente, siya ang sasalo. Yung metal oxide varistor na yun. Mamaya maghahanap ako nun. Tapos, biyakin natin, tingnan natin kung ano mayroon sa loob. Para magkaroon tayo ng idea. Okay. Normally, lahat na ng devices ngayon, meron ng ganun. Yung TV, meron ng ganun. Mga protection ng TV yung kasi yan sila yung madalas lagi naka-on, di ba? Pero hindi ko alam sa compressor, no? Normally meron yung mga fuse Ang ano naman kasi, ang sa rep saka sa compressor naman, meron sila diyan yung tinatawag nilang overload protection, overload OLP, overload protection. Yun ang sumasalo ng overload. Yun ang nasisira sa compressor ng aircon, sa compressor ng rep, ng freezer.
yun na nasisira, yung OLP na yun. Sa mga TV, sa mga electronics na ganyan, yung move nga yung metal oxide varistor, MOV. Yan ang sumasalo ng overload. Kasi parang pag nag-spike nga, sasaluhin niya. Pero overtime, katulad ng OLP, overtime nasisira yun. Umibigay yun, so hindi nagiging effective na din. Pero at least meron kang first line of defense regarding sa spike. Okay? Which is mabibili mo lang yung MOV na yun, parang 30 pesos lang nata isa. Gagawa tayo nun. Papakita ko sa inyo para gumawa. Para at least pwede nyo gawin sa mga bahay ninyo. Ngayon, ipe-prepare ko yung... Kasi madaming AVR ngayon eh. Di ba? Madaming AVR. Yung sa computer, AVR yun. Oh. Sige. So, ipe-prepare ko. Papakita ko sa inyo kung anong... tatlong klase yun, pero dalawang klase lang meron ako na AVR and paano siya nag-work. Okay? Okay. Guys, ito yung nasira. Ito yung nasira ko na electric fan. Kahit saksak ko ngayon yan. Ewan ko gapon. Ewan na. Ayaw na umilaw. Okay. Doon nakasaksak doon. Yan siya. Ito gumagana eh. Oh. Oh. Okay. Baka may... Ito, tulad nito, meron ng protection niya kasi digital na yan din. So, ito yung mga ganito. Ewan ko. Baka meron, pero dahil nga sabi ko nga, in time, nag-ano din yan, bumibigay yan kasi nga sumasalo ng spike. Eh, nakailang brownout kagapon. Hindi naman nag-brownout, nag-fluctuate. So, kada fluctuate ng babalik mataas, fluctuate, babalik mataas, nadali. Okay guys, ito yung isang AVR. Ayan o. Yan o. Kita niyan. Ganito patay ko ito electric fan. Bata mga cellphone. Automatic voltage regulator. Diba? Yan yun. So, itong ano na to, AVR na to, is, ayan siya type niya o. Servo motor. Yan, ang type niya, servo motor. Okay. Servo motor. Dapat dyan pala nakasaksak yung ano ko. Computer ko. Mamaya ayusin ko yan. Kasi baka mag-plug. Kumulan na naman ng hapon. Okay. Ito naman yung ano. Ito marami kong mga stock dito ng mga AVR eh. Kuha tayo ng isa. Okay. Ayan, sira. Ito yung mga ano eh. Ito, tingnan natin to. Ayan. Okay. Punasan natin muna guys. Ito guys, ABR. Okay. Walang papasok. Ito makulit to eh. Malakas na kasi itong aso ko eh.
Okay. Ito guys yung mga gagawin natin ano. I-prepare ko yung mga solar natin. Wala pa kasi kung oras maggawa eh. Ito kaya ko rin ginawa tong video na to kasi nasira nga yung gamit ko. So, mas marami ang female at 50.97%. Round of natin ang 51%. Ang male ay 49.03%. So 51%. So guys, gagamit ako ng circuit breaker din. Kasi hindi pa natin kabisado yan kung gumagana ba yan. Drilling into attorney, yung ano ba tawag? 30 ampere. Ingat, grabe. Okay. Ito na yung circuit breaker natin, nakasaksak na. Sa mga gusto mag-DIY dyan guys, kailangan nyo ng tester. Okay? Shoutout sa kumpare ko kay Jackson. Pre, ito yung mga kailangan mo pre, tester kung nag-DIY ka pre, para iwas disgrasya. Kung mag-alala, tuturuan kita pre. Okay? Ano ko muna natin to, testingin natin muna to. Yan, continuity. Pakita ko sa inyo guys ng tester natin. Okay guys. Ito, nasa continuity tayo ah. Oh, continuity. Ito yung plug natin, no. Pagka tumunog na ganyan, okay, short 'yan. Huwag niyo sasaksak ang appliances ninyo. Yan guys, oh. Line 1, line 2. Oh. Wala, 'di ba? Okay, pag tumunog, short, huwag niyo saksak. Ngayon wala short tayo dito sa may plug natin, no. Dito sa mga sockets. Yan. Yan mga sockets na yan. Kailangan testingin natin yan guys. Wala. 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 Ayun. Parang dumikit ah. Yan guys, oh, kita nyo yan. May continuity. Medyo delicate siya, hindi pa natin nakikita yung wire, baka sunog yung wire sa loob. Okay. Yun, hindi ako magte-take ng risk para isaksak yun. Kasi AC yan, sasabog yan. Alternating current yan eh. So, nakuha tayo ng ibang AVR. Wait lang. So guys, nakakuha na ako. Ito gamit ko sa computer, ito sa loob eh. Kaya ganun pa rin, testingin natin guys. Dapat walang short. Wala. Oh. Okay, resistance lang yan guys.
Okay? May resistance lang siya kasi galing pa, nakasaksak pa siya eh. Saksak natin guys sa ito. On natin. Ay, bago natin pala, ganito. Sukatin natin guys yung kuryente natin sa outlet. Okay? Nang wala tong regulator. Yan. Tingnan natin ha. Hirap talaga pag mag-isa lang. Oh. Ang init. Grabe. Wait. Okay guys, ito yung daming kalat. Okay. On natin yung circuit breaker. Yan yung on niya, no? On. Okay, ngayon lagay natin itong tester natin sa AC voltage. Ngayon testingin natin guys itong ano. Yan guys, oh. 235 volts. Okay? 235 volts. Ito guys, itong natin to. Kung makikita nyo to guys, oh. 220 volts ang ilalabas ng kada socket na yan. 220 volts. I-regulate niya lang hanggang 220. Okay? Ngayon saksak natin. Ayan guys, nakasaksak na. Gulo. Ayan. Naka-on na siya guys, oh. Kaya may ilaw. Off natin. Ayan, walang ilaw. On natin. May ilaw. Testingin natin guys. Ito yung tester natin ulit. Okay. Nakita nyo? 231 volts. Yan na. Kasi in-stabilize niya yung kuryente. Yan. 220, 227, 233. Kasi pabago-bago ang kuryente natin guys. 230. Bababaan niya ngayon ng mamaya may bababa na naman yan ng 220. Yan, 227 na naman, 224. Kasi lipat natin guys itong ano. 230. Kita ba? Lapit natin ha. 234. 234 pa din. Yan, di na bumaba. 233. Yan, sa kababa. 233. 233 guys ah. 234. Okay, so pinakataas ulit natin yung pinakataas dito. 234. 234.
234, no? Okay, tanggalin natin to. Tanggalin natin tong regulator na to, no? Ito siya. 234, 235. Ito, sukatin natin ulit. Ito na lumalabas sa breaker natin. Okay, sukatin natin ulit. Natin. Kita nyo guys yung difference. Yan, 235. 236. Sa kabila naman 234, 233. Pag dito 233, 234. Ito guys, in-observe lang natin muna. Yan, 236.3. Observe natin ng 1 minute. Tingnan natin kung babago. 236.5, 237. Diba siya nagbabago-bago, no? Ngayon yung kurente natin guys sa outlet natin galing sa provider, no? 237, 236. Okay, saksak natin yung ulit yung isa. Yan guys, sinaksak ko na yon. Dito naman tayo sa kabila. Ito naman yung pagmamasda natin. Simula siya ng 236. Natin kung mariregulate niya. Nag-station ng 236. Okay. So, ibig sabihin lang yan guys, ganito, paliwanag ko. Itong mga ganito kasing AVR, mga generic lang naman yan eh. Mga generic lang. Pero siguro, ang magkagandaan dito is may fuse. Yan, may fuse siya na 4 ampere. So pagka nagkaroon ng fluctuation, tapos mataas yung fluctuation niya, sasabog yung fuse nito, puputok. Itong fuse na to, puputok yan. So ikakat niya yung kuryente papunta sa device natin, sa computer o sa ano. Okay, pero kung kukumpara natin dito sa normal na outlet, yan, sa normal outlet nakakabit yan, tsaka to, hindi niya nare-regulate yung kuryente. Kasi dapat ang lalabas na sa kanya is 220 volts. Hindi siya tataas doon sa 220 volts. Dapat tataas man lang siya siguro 221, ganun lang. Pero hindi tataas ng ano. Kasi kung ang source mo is 235 volts, tapos pumasok dito sa sinasabi nilang yan, voltage regulator, tapos lumabas is 235 pa rin. Ibig hindi niya nare-regulate sa 220 volts. Okay? Ang kagandaan lang, may fuse. Kumpara dito, kumbaga ito kasi, breaker to, 30 ampere, mataas yan. Kumbaga sunog na yung computer mo bago mag-trip. At dito, 4 ampere, pag tumaas yung kuryente, okay? Pag tumaas yung kuryente, kasi 4 ampere times ng 230, o di 230, 800,
920 volts. Sabi mo na, kung 220 volts man yun, ay kanina lumalabas 235. For 4 ampere, di parang ilang voltahe yan. Mga 9, pag tumaas siguro ng 500 volts, patay na yan. Okay? Yun ang protection niya, yung fuse, pero hindi niya nare-regulate. Okay, bakit? Kasi generic lang to guys eh. Generic lang to, itong mga to. Ito hindi ko alam eh. Testing natin guys. Testing natin to guys. Kung puputok, di bye-bye. Diba? Yan lang naman yan eh. Pag pumutok, di sabog. Ayan. Guys, nakasaksak na. Wala. Hindi ko alam. Tingnan natin guys kung yan siya. Nakasakwa. Naka-on dito guys. Tingnan natin sa tester. 220 volts din niya sinasabi niya. Tingnan yung tester natin. Wala. Sira to. 2 volts lang lumalabas. Wala. May tama ito guys. Okay. Punta tayo sa shop. Okay, punta tayo sa shop guys. Wait. Ito ako sa shop. Okay, set up ko lang yung tester natin guys ha. Okay, patayin ko muna itong electric fan. Lalong uminit. Ito is sa charger ko to eh. Tanggalin natin muna. Same socket yan guys, nakasaksak yan sa 230 sa socket natin which is 235 volts na lumalabas. Ngayon, testingin natin guys to. 220 volts daw, di ba? Natin guys ha. Kita ba? Saksak natin guys. Yan, nakita nyo guys. 200 volts lang siya. Di ba? 200 volts. Kumbaga nare-regulate niya yung kuryente natin sa 200 lang. Hindi tataas ng 230. Kahit tumaas siya ng 600 volts, bibigay lang niya is 220, 200. Yan lang guys. So, ibig sabihin, hindi masusunog yung device natin. Di ba? Pag nag-fluctuate at bumalik, yung kuryente na wala, bumalik. Okay? Tingnan natin sa 110 volts. Yan guys. 102 volts lang. Sa 110 volts na saksakan niya. Sa 220. So, nare-regulate niya guys yung kuryente natin. Yan ang kaibahan nitong servo type na to guys. Yan, servo type. Servo motor type. Grabe init. Dito muna ako sa kwarto. Papalamig. Habang nagpapaliwanag. Ngayon yung nakita nyo isang AVR, yung servo motor type. Okay, yun yung isang type ng AVR. Maganda yun guys. Kasi mabilis mag-react yun eh. Kasi di motor yun. Hindi katulad nung yung generic yun eh. So babaklasin ko yun. I-tear down natin siguro sa next video. Tapos gagawa natin ng surge protection. Para just in case may fuse naman siya.
may ano naman siya, may kasi kung i-convert natin ang 1 ampere is parang nasa 230 ano eh. Babaklasin natin 'yan, yung ano na 'yan. Tapos titignan natin kung ano nasa loob. Tapos lalagyan natin ng surge protection. Gagawa natin ng surge protection. So parang magti-tear down tayo tapos dadagdagan pa natin ng protection aside do sa 4 ampere fuse niya. Okay, pero kasi hindi niya nare-regulate eh. So, hindi ko alam kung ano nasa loob nun. Ngayon, ang isa pang type ng ABR bukod doon sa servo motor is yung relay type. Yung relay type naman, parang kamukha lang din nun. Kumbaga, may delay. Di ba? May delay siya. Pagka pumalo, tsaka lang niya ibabato. Kasi kuryente yan, pwede lumusot yan. Di ba? Mabilis yan eh. Hindi katulad ng servo motor. Once na nagbago, basta 220 na siya, stable na siya kasi gagalaw yung motor niya eh. Okay, yun ang ano, isa naman yung variable, variac type na ABR. Yun naman ay parang manual, minamanual mo. Parang variable resistor siya, parang 235 i-aakma mo lang siya ng 200, 220 kung saan mo gusto. Mayroon siya pihitan, parang ganun. Okay? Babaklasin natin to, lalagyan natin ng surge protector kasi wala eh. Tulad nun nga, nasira electric fan ko, nag-fluctuate. Ito, kung anong lalabas yung socket ko, yun din ang lalabas niya. Hindi katulad ng servo type, kung anong lalabas yung socket, lalabas 200 lang. Ito, 235 din. So, hindi niya nare-regulate pero may protection siya. Okay, kumbaga, cheap lang naman kasi yun, generic brand lang yun eh. So, pinaka-protection niya is not yung regulation ng voltahe. Yung fuse or ampere. So, pagka may pumasok na 1,000 watts, tapos divide mo ng 4 ampere, magkakano na, ilan na lang yun, di ba? Ng 4 ampere. Lalabas yung voltahe niya. So, 400 something. Mataas din, pero ipapakita ko sa inyo yung computation ng ohms law. Pero ginagamit ko yung ABR na yon kuno doon sa computer. So, ibig sabihin, hindi niya pala nare-regulate pa din yung computer ko to 220 volts. So, parang lessons learned. Ngayon ko lang din tinest yan. Ngayon ko lang naisip kasi nga nasira yung gamit ko. So, nagkaroon ako ng idea gawing video. So, possible na masira ang computer pag nag-fluctuate. Wag lang tataas ng 4 ampere yung papasok. Which is kung sa 4 ampere nga, 4 times 230 volts, 920 watts. Pag ganun kataas, puputok yung fuse. Kung 4 ampere lang siya. Kasi sa ohms law, kung 4 ampere, tapos times mo sa 230 volts. So, 30 times 4, 120. 200 times 4, 800. So, 920 watts. Pag may pumasok na ganun, puputok yung fuse. More than. Halimbawa, kung naging 1,000 watts, puputok yung fuse. Yun ang protection niya. Pero mataas yun. Yung 920. Yung sabi natin yung 920 volts. Mataas. Taas masyado. Eh, paano kung 600 pumasok, sira na yung computer mo bago siya pumutok? Kumbaga, kung yun ang usapan, kung sa 4 ampere. Anyway,
Sana may natutunan kayo sa AVR, sa UPS. UPS, natin yan. Meron akong UPS. I-breakdown din natin yung UPS. Tapos i-breakdown natin itong surge protection. Itong AVR na to. Gagawa natin ng mga separate videos yan. Okay? Pero at least nakita nyo yung servo type. So kung may bala kayong bumili, at least 1,000 watts bilhin nyo. Para kasi kailangan yan guys sa mga rep. Kahit may, ang OLP kasi guys, ng rep, tsaka ng aircon, is overload protection. Okay? Overload. Ibig sabihin, pag tumaas siya, 220 volts to 230, ang kaya, pinakakaya niyan, the most is, let's say, sabihin natin, pinakakaya niyan, 300 volts, sabihin na natin. Para lagyan natin ng safety margin. Hindi naman yung gagawa ng, yung mga manufacturer, hindi naman gagawa ng saktong 240 volts. Pag lumagpas ng 240, 245, sasabog na, hindi. Bigyan natin ng magandang margin. Sabihin natin 300 volts. Pag lumagpas at 300 volts, pwede nang masira yung OLP niya kasi overload na siya. Okay? Kaso, pag mga compressor type, compressor yan, mga rep, freezer, pag nagpa-fluctuate ang kuryente guys, yung babataas, hindi, kahit hindi siya nag-overload, masisira yung compressor. Kasi humihina, lalakas, hindi stable. Okay, so kung may budget, pwede kayong bumili ng voltage regulator na katulad noon. Nakita nyo naman paano pagtetest, no? So, kung bibili kayo sa hardware sa mga mall, itest nyo. Ipatest nyo doon sa mga dicer nila, sa mga merchandiser, sa salesman. Nakita nyo naman paano pagtest, no? Mula main socket, makikita, may mga tester naman yan. Makikita nyo difference. Kung 230 volts na lumalabas sa socket, dapat mas mababa ron na stable. At least, di ba? 200 to 220, stable yon, para hindi masira yung appliances. Okay? Dahil pa tayong episode regarding sa solar. Maharap lang ako ng oras. Ito nga, pagod ako, makita kong bubong. So, gawa ko lang ng video. So, nakita nyo yung pagtetest. Breakdown natin yon. Gagawa tayo ng surge protection para sa spike. At yung UPS. Okay? Tear down natin yan. At least yung AVR na cover natin. So, tatlo kasi yan. AVR, UPS, tsaka surge protector. Surge protection. So, at least yung AVR na cover natin ngayon. Next natin yung UPS. Tapos next yung UPS. UPS. Surge protection. Okay? So, hanggang dito na lang. Sana may natutunan kayo. Shout out sa lahat ng subscriber. Salamat sa panonood. Susunod natin yung mga solar na. Kasi gagawa ko ng solar dito guys. Pero i-isolate ko lang. Unahin ko muna tong kwarto kasi alam ko kung anong gamit ko rito. Sa kwarto, aircon, TV, charger, electric fan. Yun lang. So, isolate ko muna isang kwarto, tapos isang kwarto, tapos buong bahay. So, gagawa natin na, kumbaga, magiging tatlong controller yung, sa isang bahay na to, magiging tatlong controller or probably 4 kasi may kitchen. Kaya isolate ko para alam ko yung usage. Diba? Alam ko yung usage na ito lang gumagana sa solar ko. So, hindi yan mauubos kagad. Okay? Abangan niya. Madami tayong gagawing video. Okay? Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Peace out.